Ikaw ay nagkakamali ngayon din sa mismong sandaling ito. Hindi mahalaga kung nakaupo ka sa sofa, nakahiga sa kama o nanonood habang umiinom ng kape. Habang binabasa mo ang mga salitang ito, may nangyayari sa loob ng iyong katawan na hindi mo nakikita at walang doktor na naglakas, loob na sabihin sa iyo pa. Ang mga lalaking mahigit sa 6 taong gulang ay nagigising na may sakit sa dibdib. Pagkatapos magpaligaya sa sarili, nakararanas sila ng biglaang pagkahilo, pagtaas ng presyon, mga irregular na tibok ng puso na biglang lumilitaw at nawawala bago pa man makapaniwala ang sinuman. At ang pinakakatakot, 8% sa kanila ay patuloy na inuulit ang parehong 4 na pagkakamali linggo-linggo nang hindi alam na itinutulak nila ang kanilang puso sa hangganan. At kung ikaw ay mahigit sa 6 taong gulang, napakataas ng tsansang ikaw ay kasama sa grupong iyon. Hindi dahil ikaw ay walang ingat kundi dahil walang nagsabi nito ng tama sa iyo. Hanggang ngayon, ako si Dora Ross Padilla, isang doktor na may mahigit 22 taong karanasan sa kalusugan ng puso at sexual na kalusugan ng lalaki. Nakita ko ang mga pasyenteng malusog na nagkakaroon ng krisis dahil sa eksaktong mga bagay na matutuklasan mo ngayon. Kaya manatili rito, panoorin hanggang sa dulo dahil bawat segundo ng content na ito ay maaaring literal na baguhin ang paraan ng pag-aalaga mo sa iyong katawan simula ngayon. Simulan natin sa pagkakamali bilang isa na siyang pinakamapanganib at pinakapinapabayaan. Uminom ng kape o energy drink bago magpaligaya sa sarili. Mukhang walang kasalanan, kape lang naman iniinom ng lahat. Pero narito ang hindi sinasabi ng sino man. Ang pagpapaligaya sa sarili ay natural na nagpapataas ng iyong tibok ng puso. Adamit ni Avebo sa 100 at tibok bawat minuto sa mga lalaking mas matanda. Kapag dinagdagan mo pa ito ng caffeine o taurine, parang nag-i-stock ka ng 2 cardiovascular stimulant ng sabay. Ang puso ng isang lalaking 6 na 5 taong gulang ay wala na sa parehong elasticity noong siya ay 30 taong gulang pa lamang. Mas matigas na ang mga ugat. Mas mabagal na tumutugon ang kalamnan ng puso. Hindi doon nangyayari ang nangyari kay Ricardo, isa sa aking mga pasyente, 68 na taong gulang na pumunta sa banyo. Pagkatapos ng pangalawang kape sa umaga at lumabas na, may tachycardia na tumaga ng halos 4 minuto. Akala niya ay okay lang siya. Naglakad pa siya. And bro, ang electrocardiogram ba't nagpanibay ng arrhythmias na bang legin mas malala. Nagkaroon ng swerte si Ricardo. Marami ang hindi. Ito na ay sobrang importante para ipasa lang ng mabilis. Kung dumating sa iyo ang content na ito, ibig sabihin kailangan mo ng impormasyong ito. Kaya gawin mo ito. Mag-like dito. I-share sa kaibigan o kapatid mo na mahigit sa 6 taong gulang. Ang simpleng galang na ito ay maaaring makapagligtas sa isang taong mahal mo. 2 segundo lang. Pagkakamali bilang 2 ay tila kontrobersyal pero kailangang sabihin, gumawa ng mabigat na pisikal na aktibidad agad bago magpaligaya sa sarili. Hindi ako nagsasalita tungkol sa magaan na paglalakad. Pinag-uusapan ko ang mga lalaking nabubuhat ng mabigat, mabilis na umaakyat ng hagdan, nagdadala ng kahon o nagpuputol ang damo at wala pang kalahating oras, ay nagpapaligaya na sa sarili na akala nila ay sapat na ang pahina. Hindi ganito gumagana ang katawan. Lalo na pagkatapos ng taon. Ang pagbawi ng cardiovascular, pagkatapos ng mabigat na pagsisikap ay tumataga sa pagitan ng 45 minuto hanggang 2 oras depende sa intensidad. Kapag pinaikli mo ang panahong iyon, sinisimulan mo ang aktibidad na sexual habang bahagyang na-overload pa ang iyong puso. Parang pinapaandar mo ang sasakyan na hindi pa ganap na umiinit. Maaaring makatiis ang makina ng 1 beses, 2, 3, pero may panahon na hindi na ito makakaya. Nagamot ko ang isang lalaking nagngangalang Bernardo, 7 taong gulang na nagputol. Ang damo sa bakuran at wala pang 20 amp minuto ay pumunta na sa kwarto. Nawalan siya ng malay. Nagising sa sahig. Akala ng pamilya ay stroke. Buti na lang hindi. Pero maaaring naging iyon. At ang sanhi ayon sa lahat ng pagsusuri ay ang pag-overlap ng 2 peak ng pangangailangan. Sa cardiovascular, nang walang sapat na pagbawi sa pagitan, ang pagkakamali bilang 3 ang pinakamadaling iwasto at pinakamahirap aminin, ang posisyon at kapaligiran. Maaring kakaiba itong pakinggan pero pakinggan mo hanggang sa dulo. Ang mga lalaking mas matanda ay madalas na nagpapaligaya sa sarili sa banyo habang nakatayo o sa mga posisyon na nangangailangan ng patuloy na tensyon ng kalamnan, lalo na sa tiyan at ibabang likod. Ang detensyong to ay nadudulot ng tinatawag na involuntary Valsalva maneuver.
na kung saan ay pinipigilan mo ang paghinga ng hindi mo namamalayan habang pinipilit ang katawan. Ang mekanismong ito ay nagpapataas ng presyon sa loob ng dibdib, pinabawasan ang pagbalik ng dugo sa puso at maaaring magdulot ng pagkahilo pagkawala ng malay o sinope sa loob ng ilang segundo. Alam mo ba ang kwento ng lalaking natagpo ang nakabulagta sa banyo nang walang maliwanag na dahilan? Madalas ay ito ang sanhi. Walang nagsasabi dahil nakakahiya, pero kailangang sabihin ng medisina. Kailangan kong sabihin sobrang dami ng impormasyong ito para matunaw ng sabay-sabay alam ko. Kaya gusto kong huwag mong palampasin ang susunod na content na ilalabas ko. Alam mo ba na 81.8% ng mga nanonood sa channel na ito ay hindi nag-subscribe? Kahanga-hanga ito kung isa sa alang-alang ang antas ng impormasyong ibinabahagi namin dito. Kaya mag-subscribe ka na ngayon. Makakatanggap ka ng tunay na proteksyon, kalinawan tungkol sa kalusugan ng iyong katawan at suporta upang maunawaan ang nangyayari sa iyo ng walang paghatol. Tulungan mo akong maabot ang 0 subscriber bago matapos ang buwang ito. Bahagi ka nito. Pindutin ang button ng subscription, i-activate ang bell at sumali sa komunidad na ito na nagigising sa mga katotohanan ito. Bilangin ko sa iyo, ang pagkakamali bilang 4 ang pinakatahimik sa lahat. Hindi pagiging hydrated. Mukhang masyadong simple para maging mapanganib. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ito ay pinapabayaan. Ang banayat na dehydration na hindi mo man lang nararamdaman ay sapat na upang magpapalapot ng dugo, dagdagan ang resistensya ng mga ugat at pilitin ang puso na magtrabaho ng mas malakas upang maikot ang dami ng dugo na mayroon ka. Sa pahinga di sonas matitis. Sa panahon din ng pagpapaligaya sa sarili, kapag biglang tumaas ang pangangailangan sa cardiovascular, ang nadagdag ang resistensyang itaiba din baging yung salit na nagiging emergency mula sa normal na aktibidad. At ang mga lalaking mahigit sa taon ay may nababawasang pakiramdam ng uhaw. Ito ay natural na proseso. Ang hypothalamus ay nawawalan ng kahusayan sa signal na ito habang tumatanda. Kaya literal na hindi ka nauhaw kahit na dehydrated ka na. Si Ting, isang pasyente ko na 6'4" na taong gulang na nagamot ko. Ilang taon na ang nakalipas ay hindi umiinom ng tubig bago mag-11 ng umaga dahil simple lang hindi siya nauhaw. Dumating siya sa ospital na may presyon na mahigit lalo gising isa pagkatapos ng isang episode sa bahay. Sa mga pagsusuri, moderate dehydration. Walang ibang sanhi, tanging kakulangan ng tubig. Ngayon, alam mo na ang 4 na pagkakamali at marahil ay nakikilala mo ang ilan sa mga ito sa iyong sariling rutina. Hindi ito dahil upang mahiya. Ito ay dahilan upang magbago. Ang katawan ng lalaki pagkatapos ng taon ay isang katawan na may mga dekada pa sa hinaharap pero kailangan ng ibang antas ng respeto. Hindi ko sinasabi na itigil mo ang lahat. Sinasabi ko na ang maliliit na pagbabago sa konteksto at timing ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Maghintay ng kahit 2 oras pagkatapos ng anumang mabigat na pisikal na aktibidad. Iwasan ang caffeine sa loob ng 2 oras bago. Panatilihing hydrated sa buong araw hindi lang kapag nauhaw ka. At pumili ng komportableng posisyon na hindi nangangailangan ng patuloy na tensyon sa tiyan o hindi sinasadyang pagpigil sa paghinga. Ang kaalamang ito ay sa iyo na ngayon at ang kaalamang nakatago lang ay walang silbi. Kaya mag-like dito, nakakatulong ito sa algorithm upang maabot ang content na ito sa ibang mga lalaki na nangangailangan din ng impormasyong ito at hindi pa nakakarating dito. At bago ka umalis, gawin mo ito para sa akin. Pumunta sa comments at isulat kung saan ka nanonood ang iyong lungsod o bansa. Nakakabilib bawat linggo ay binabasa ko ang mga komento at nai-emote ako kapag nakikita ang mga tao